Diyos Ama ni Jesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking mga piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa ay sa kanyang bukid at ang isa naman ay sa pangangalakal. Sinunggaban ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon, at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng panahong makasimba mismo dito sa pambansang dambana ng Poong Jesus Nazareno at ngayong ika-6 ng linggo. Palakpakan po natin ang mahal na Poon. Ang ating pong ebanghelyo at mga pagbasa ay maaari nating bigyang pagninilay sa dalawang antas o dalawang bahagi. Ang paanyaya o ang oras. Now, tatanungin ko ho kayo, anong gusto nyo? Anong gusto nyong pagnilayan? Yung paanyaya o yung oras? Taas ho kamay. Taas ng kamay. Anong gusto nating pagnilayan? Yung tungkol sa paanyaya? Wala. Ang tungkol sa oras? Ayun. Yung iba, Father, wag ka na mag-homily. Gagabi na, baka umulan. Okay, mas marami ho ang nagpasyang ang oras. Okay. Now, ito ho ang isa sa mga kadalasan nating bukang bibig. I have no time. Busy. No? Marami akong ginagawa. Abala ako, session na. Or at least yun, ipinahayag, nagsabi, kahit hindi totoo. Pero kadalasan, yun ang ating hindi pagpapahalaga at pagpapakita na tayo walang panahon, walang oras, ay sa hindi natin pagpaparamdam. Manigas ka.
maghintay sa sagot, oo o hindi. Di ba? O nga, no? Pag tayo abala, may oras sa ibang bagay, sa bagay na gusto nating gawin, ngunit ang tanong, nabibigyan ko ba ng sapat na atensyon at panahon din ang mga bagay na sa akin sumasapit at sa akin dumarating? Kadalasan po kasi may oras tayo sa gusto nating gawin. Taong gusto, may paraan. May oras, magdamag hanggang umaga, nagti-TikTok, nasa internet. O kaya lahat na lang ng pwedeng panoorin sa Netflix, papanoorin. Gusto kasi. Pero yung tungkulin, ang matulog, ang magtrabaho, ang kausapin, makahihalubilo sa mga kasama sa bahay, gampanan ang responsibilidad sa buhay, kadalasan yan ang hindi natin nabibigyang pansin. Busy, walang panahon. Ito ho, kung tutusin ang isa sa mga paksa o tema ng Ebanghelyo, nagpasya ang hari na to throw a party, magpakain, magkaroon ng piging para sa kanyang anak na lalaking ikakasal. Siguro tatanungin natin, ganun ba ka-generous yung ama na siya pa mismo, hindi naman siya ikakasal, anak niya, pero bakit siya ang nagkusa na magpakain? Bakit siya ang mag-iimbita ng mga bisita? Hindi ba dapat ang ikakasal ang magpapasya kung sinong iimbitahan, aanyayahan nila? Sadyahong siguro'y abot langit ang kagandahang loob ng hari na hangad niya na ang lahat ng kanyang mga nasasakupan, ang kanilang mga mamamayan ay makibahagi sa kasiyahan ng pamilya na ang anak niya ay ikakasal. Ang kaso, sa kanyang pagmamagandang loob, ito ho'y binaliwala ng mga inanyayahan. Ang isa, nagpunta sa bukid. Yung isa, nagpasyang mga lakal. Iba ho ang kalakal noon sa kalakal ngayon. Ngayon ho, pag sinabing kalakal, parang pagbubungkal sa mga basura. Pero noon ho, kalakal means venturing into trading, hanap buhay, ang komersyo. Yun ho yun. So, yun ang kanilang pinasya. Na sa halip paunlakan ang paanyaya ng hari sa kasal ng anak nito, pinasya ng ilan, magpunta sa bukid, mga lakal, at ang iba, sadyang binaliwala ang paanyaya. Natural, na-hurt si king, nasaktan ng hari. Dahil sa kanyang pagmamagandang loob, ito'y binaliwala ng mga pinahahalagahan niya. Now, ito ho'y maganda nating bigyang pansin sa ating pakikitungo sa Diyos at gayon din sa pakikitungo natin sa bawat isa. Na kung tayo ho'y nabibigyang halaga, tayo'y naiimbitahan, sana'y meron tayong panahon na ito'y pahalagahan. Nasa sa atin ho ang pagpapasya, kung anong pipiliin natin, at kung tayo'y maglalaan ng panahon sa mga bagay na dumarating sa atin. Dahil kung ito hong mga dumarating sa atin, pahintulot ng Diyos o kaya pagmamagandang loob ng iba, ito'y nagpapatunay na tayo'y may pagpapahalaga sa bigay nila at sa nagbibigay nito sa atin. Yun ho ang kahalagahan nun. Na kung ako'y may panahon na paunlakan ang paanyaya o anumang bagay na pagpaparamdam, pagtawag, pagbibigay pansin, at ito'y binibigyan ko rin ng sapat na panahon, ikinatutuwa ng nagbigay pansin at pagpapahalaga sa atin na pinahahalagahan natin ang paglapit nila sa atin. Hindi natin sila binabaliwala, hindi natin sila kinakalimutan o isinasantabi na lang. At dahil dito, tiyak higit na gaganahan, higit na magiging masigla ang kalooban ng nagbigay,
ng nagpahiwatig, naganyaya, nagpapansin sa atin, Diyos man o sino man sa atin, na muli tayong gawan ng kabutihan dahil pinahahalagahan natin may panahon tayo sa kabutihang ipinakita at pinadama nila sa atin. Kasi kung ating pipiliin, yung gusto ko, sarili lang natin ang pinasasaya natin at the expense of taking others for granted. Di po ba? Mas gusto kong mag-isa. Mas gusto kong magkulong sa kwarto, manood ng Netflix. Mas gusto kong mag-online mas na lang kaysa pumunta sa Quiapo. Masaya ka. Pero ang tanong, napasaya mo ba ang higit sa lahat, ang iba, ang Diyos at ang mga taong nangangarap na nagpapahalaga sa atin, na pauunlakan nila natin ang paanyaya nila sa atin. Kaya sana ho maging maalis natin sa atin yung bukang bibig. Busy ako. I have no time for that. Wala akong oras. Bakit pag gusto, nagagawa? Sa taong gusto, may paraan. Taong ayaw, maraming dahilan. Dahil sa atin nung paglalaan ng panahon, sa mga taong naglaan ng panahon sa atin, lumalalim ang ugnayan at higit na may mga biyayang dumarating na napapa sa atin. Ngunit sa oras na tayo'y tumanggi, manahimik, hindi bigyan ng halaga, pansin at oras ang anumang pagkukusa ng iba, tayo na ang nagdadamot, tayo na ang nagkakait ng biyayang maaaring mapa sa atin. Hingin po natin sa Panginoon na tayo'y maging mapag-unlak sa lahat, lalong-lalo na sa gawaing kabutihan mula sa Diyos at mula sa bawat isa. Nang sa gayon, tayo'y mabiyayaan, tayo rin ang maging daan ng mas magandang pagtitinginan at nawa sa pamamagitan ng ating patuloy na pagpapaunlak at paglalaan ng panahon, higit na lalalim ang ating samahan, ugnayan at pagtitinginan.